Bilisan mo, Amanda. Basang-basa na tayo sa ulan. Kung bakit pa kasi pinilit mo pang tingnan tong lintik na tulay na ito eh. Ano bang malay kung nauulan ngayon, Victor? Reklamo ka ng reklamo. Teka. Ano yun? Narinig mo ba yun? Kakaibang atungal yun ah. Halika na. Bilisan na natin. Baka atakihin tayo niyan. At saan kayo pupunta, ha? Aswang! Victor! Aswang! Oo, Amanda. Nagkikita ko. Ano, ha? Tatakas kayo? Pagkatapos ng ginawa nyo rito sa baryo namin? Mas lalo nyo lang ipinahamak ang mga tao sa bulok na proyektong ginawa nyo. Kaya ang dapat sa inyo, mamatay! Teka lang! Hindi naman namin alam na ganyan ang mangyayari. Hindi alam? Huwag niyo akong gawing mangmang! Ang mga tulad yung tao, nagtatago lang kayo sa pagiging profesional. Pero ang totoo, masakim pa kayo sa mga taong tinatawag niyong mangmang at walang pinag-aralan. Naturingang ipinagmamalaki ang mga natapos. Pero mga magnanakaw! Wala kaming alam sa sinasabi mo. Hindi kami magnanakaw. Huwag mo akong linlangin, lalaki. Basang-basa kong buong pagkatao mo. Kaya nga dapat ka nang mamatay ngayon kesa lumalapang pagiging magnanakaw mo! Wag! Maawa ka sa amin ng asawa ko! Wala akong awa sa mga tulad yung mapanlamang sa kapwa! Huwag! Hayop ka! Halimaw! Lumayo ka sa mag-asawa! Halimaw ka! Ikaw? Bakit mo ipinagtatanggol ang mga walang hiyang to? Umalis ka na kung ayaw mong tuluyan kitang gamitan itong si Matro! Babalikan ko kayong mag-asawa at itadamay na rin kita! Pakialam merong huwad na manggagamot! Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Grabe! Grabe yung unang eksena mga kaaswang radio, di ba, Pao? Ramdam mo ba ako? Basang-basa sa ulan sina Victor at Amanda. Tapos biglang may halimaw na aswang na bumungad. At hindi lang basta halimaw, ha? May dahilan siya sa galit niya. Oo nga po, hindi ito yung tipikal na habulan lang, no? May laman yung mga linya ng aswang eh. Sinita niya yung kasakiman ng mag-asawa. Yung proyektong sinira daw ang baryo nila. Parang, nako, sinasampal tayo ng realidad, di ba? Na minsan, nako, wag kang makarelate. Mas nakakatakot pa yung mga taong mapanlamang kaysa sa mga halimaw, poy. Tama, may halong moral conflict agad. Eh kung iisipin mo, baka hindi lang ito simpleng kwento ng aswang. Baka ito rin ay tungkol sa mga taong nababalot ng kasakiman. Kaya kahit gusto mong kampihan yung mag-asawa, mapapaisip ka rin. May kasalanan nga ba talaga sila? At yung dumating para ipagtanggol sila, nako poy, aba, may laban. Ang tapang niyang humarap sa halimaw para ipagtanggol yung mag-asawa. Pero, teka, totoo bang inosente sina Victor at Amanda? O baka naman may tinatago rin sila? Ayan, dyan pa lang, bitin na agad. Kung ako sa inyo mga listeners, huwag kayong bibitaw. Yeah. Kasi kung ganito kagarapalan ang opening scene, aba, hindi lang siguro ulan ang bubuhos dito. Ano pa? Kundi dugo, katotohanan at karma. Kaya stay tuned mga kaaswang radio dahil ito pa lang ang simula ng kwento nating mapapasigaw kayo sa takot at sa mga revelasyong siguradong hindi nyo inaasahan. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Mga taong kinaina ng kasakiman, hanggang saan nga ba ang kaya nilang gawin para sa hinahangad nilang sobra-sobrang pera at kapangyarihan? Sa mundong ginagalawan natin, madalas sinusubok ng pera ang pagkatao. Maraming nagsisimula sa simpleng pangarap, ngunit unti-unting nilalamon ng kasakiman sa pagnanais ng sobra, ng kayamanang walang hanggan at kapangyarihang walang limitasyon. Nakakalimutan nilang may mga bagay na hindi kayang bilhin. Dangal, tiwala, at kaluluwa. Kaya bago tayo magpadala sa tukso ng yaman, tanungin natin ang sarili natin. Hanggang saan natin kayang isuko ang kabutihan, kapalit ng pansamantalang kinang?
Dahil sa huli, ang taong piniling kainin ng kasakiman, siya ring unti-unting mauubos ng sarili niyang mga kagustuhan. Magandang araw po sa inyo, Paula and Popoy. Tahimik lang akong nakikinig sa channel ninyo. Hanggang sa isang araw natagpuan ko na lang ang sarili kong sinusulat ang sarili kong kwento. Ayaw ko sana dahil pakiramdam ko, oras na marinig to ng ibang tao, kung ano-anong pambabatikos o panghuhusga ang matatanggap ko. Pero ayos lang. Hindi nyo naman siguro malalaman ang tunay kong pagkakakilanlan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Amanda. 45 anyos. Nagsimula ang lahat ng bangungot sa buhay ko nang maging gahaman ang asawa ko sa pera. Parehas kaming kontraktor nung mga panahong yon. Gumuho ang isa sa mga proyekto niya sa Antique. Kaya naman kinailangan namin yung tingnan. Inaabot kami ng gabi at nabasa ng malakas na ulan. Hanggang sa isang aswang ang sumugod sa amin. Laking pasasalamat namin na tinulungan kami ng isang matandang lalaki at pinatuloy sa bahay niya. Yun pala, siya rin ang magiging mitsa sa mas matinding uno sa buhay naming mag-asawa na nagbuwis ng maraming buhay. Ano pa kasi ginagawa niyo sa labas? Gabi-gabi na. Napakalakas pa ng ulan. O siya, tumuloy kayo rito sa bahay. Maraming salamat po. Pati na sa pagligtas sa aming mag-asawa. Ano ba kasing ginagawa niyo sa tulay na yon? Mabuti at narinig kong may sumisigaw. Sumugod ako kahit umuulan. May mga aswang na naninirahan sa kabilang bahagi ng ilog. Naamoy siguro kayo? Pasalamat na lang siya at hindi ko dala ang baril ko. Siya sana ang pagpipista ng mga tao bukas, hindi kami. Tigil-tigilan mo nga ang kayabangan mo, Victor. Parang ang nabahag ang buntot mo kanina hindi ka nga makagalaw. Dahil alam ko wala akong laban kanina. Tinanggap ko na lang na mamamatay na ako. Hindi malabong ganun yung mangyayari sa'yo. Kung itutuloy mo pa mga ginagawa mo. Ang mabuti pa siguro magpalit na kayo ng damit ninyo. Masyado na kayong nilalamig. Pahiramin ko na lang kayo ng damit namin ng mag-asawa. Ano nga palang pangalan ninyo? Kayo ba yung mag-asawa? Opo. Ako po si Amanda at siya naman po ang asawa kong si Victor. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Delfino. Ano nga ulit ang ginagawa niyo doon kanina? Hindi naman sana kami pupunta doon. Kaso nagpumili tong asawa ko na tingnan pa yung gumuhong parte ng tulay na ginawa namin eh. Kayo pala ang may gawa nun. Kaya siguro galit ang aswang na sumugod sa inyo. Lulubog kasi sila sa tubig kapag lalong bumilis ang pag-angat ng tubig doon. Mas mabuti na rin yun. Nang mamatay ng mga aswang na yan, wala naman silang magandang naiaambag sa lipunan. Wala silang ibang alam gawin kundi pumatay lang at kumain ng laman. Magawala silang pakinabang. Gaano ka naman nakasisigurong walang pakinabang ang mga tulad nila? Alam mo bang, ang iba sa mga aswang ay tagapangalaga ng kalikasan? Ang iba ay nakapagbibigay ng magandang kabuhayan. O kaya naman yaman. Po? Totoo po bang sinasabi niyo? Ayan ka na naman, Victor. Nakarinig ka lang ng yaman, automatikong nagpapantig ang mga tenga mo. Totoo naman yun, Amanda. Sa katunayan nga, may itinatagong yaman sa baryo na ito. Itinatago yon ng mga aswang. Saan po? Hahanapin ko. Ang mabuti pa yung magkape muna kayong dalawa. Kukuha lang ako ng mga masusuot ninyo. Ikaw talaga, Victor. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa sinasabi ni Mang Delfino. Hindi totoo yun. Malamang kwento-kwento lang yun dito sa kanila. Totoo man o hindi, ano namang masama kung hahanapin ko? Maliit lang tong baryo nila, kahit galugarin ko to ayos lang. Alam mo, yan ang ikakapahamak mo eh. Yang pagiging gahaman mo sa pera. Hindi ka man lang ba tinamaan sa sinabi ng aswang kanina? Nagbubulsa ka ng pera galing sa buwis ng mga tao, Victor. Hindi ka man lang ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Amanda, ni minsan ba natanong mo na ang sarili mo kung bakit ko ginagawa yon? Para yun sa atin. Para yun sa'yo. Sa magiging pamilya natin. Gusto ko kayong mabigyan ng magandang buhay. Masama na ba ako kung kinabukasan natin ang iniisip ko? Kahit para kanino pa yan, masama pa rin ang ginagawa mo. Mahiya ka naman. Pinaghihirapan niya ng mga tao. Nagpapakahirap silang magtrabaho tapos ikaw, ginagarapal mo lang yung bulsa.
Para mo na rin sinasabing napupunta lang sa wala tong ginagawa ko eh. Hindi mo man lang ba ako ma-appreciate bilang asawa mong nagmamalasakit sa magiging pamilya natin? Victor, sumumpa ako sa simbahan. Sa harap ng Diyos nasasamahan kita sa hirap at ginawa. Kaya nga kahit malugmok tayo o maghirap, ayos lang. Basta ikaw ang kasama ko kasi mahal kita. Kaya hindi mo kailangan magnakaw. Ewan ko, Amanda. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyong mag-asawa. Ah, Eto na ang mga damit. Pagpasensyahan nyo na yan kung medyo luma na. ikaw na maunang maligo, Amanda. Baka lamigin ka lalo't magkasakit ka pa. Diretso ka na lang pagkatapos kumanan sa tabi ng kusina. Nandun ang banyo ko. Tapos na ako. Ikaw naman ang maligo, Victor. Mamaya na natin ituloy ang pag-uusap natin, Mang Delfino. Ginaganahan akong makinig sa mga kwento niyo eh. Ano ang pinag-uusapan niyo? Wala naman, Amanda. Tungkol lang sa amin ang asawa ko. Nasaan nga po pala siya? At saka wala po ba kayong anak? Patay na ang asawa ko. Namatay na rin ang nag-iisa kong anak, kaya mag-isa na lang ako sa buhay. Naku, ganun po ba? Hindi naman po kayo nalulungkot dito sa bahay niyo mag-isa? At saka, kung hindi niyo po mamasamain, ano po ang ikinamatay nilang dalawa? Nabaril ang asawa ko habang nagtatanim. Yung anak ko naman, bata pa siya nung malunod siya sa ilog. 10 taong gulang pa lang siya. May mga pagkakataong nalulungkot ako pero nasanay na rin akong mag-isa. Nakakalungkot nga po. Ibang kamag-anak o kaibigan, meron po ba kayo? Pansin ko po parang nag-iisang nakatayo ang bahay niyo rito eh. Meron naman akong matalik na kaibigan si Odessa. Paminsan-minsan binibisita niya rin ako. Mabuti naman po. Pero ano pong kabuhayan niyo ngayon? Ano pong trabaho niyo? Manggagamot ako. Sapat lang ang kinikita para mabuhay araw-araw. At hindi mamatay. Dito muna ako ha. May kukunin lang ako sa likod ng bahay. Nagluto na rin ako ng lugaw para mainitan ang sikmura natin. Sige po, Mang Delfino. Maraming salamat po.
Mukhang alanganin kung uuwi pa kayo ng ganito kalakas ang ulan. Ang mabuti pa, dito na kayo magpalipas ng gabi. Hindi po ba nakakahiya sa inyo? Niligtas niyo na nga po kami sa aswang tapos patutuloyin niyo pa po kami rito sa bahay niyo. Kung kaya ko namang tumulong, bakit hindi ba? May sakyan ba kayong dala? Meron ho. Iniwan namin doon sa malapit sa tulay. Hindi na rin namin naalala kanina. Wala namang kukuha nun. Balikan nyo na lang bukas ng umaga kung sakaling tumigil ang ulan. At nang makauwi na kayo. Sigurado po kayong ayos lang na makitulog sa inyo ngayong gabi? Oo, Amanda. Huwag kang mag-alala. O siya, maupo na kayo rito at kumain kayo nitong lugaw. Pasensya na kayo, ha? Kung yan lang din ang mapapakain ko sa inyo ngayon. Wala pong problema. Hindi naman kami maarte. Nanggaling din kasi kami sa hirap. Kaya naiintindihan namin kayo. Pero kung totoo nga pong alam niyo kung saan nakatago ang yaman dito, bakit hindi niyo na lang po kuhanin para hindi na kayo maghirap? Ha? Alam niyo po kung saan nakatago? Ibig sabihin po, totoo talagang sinasabi niyo? Oo. Alam ko kung nasaan. At nakita rin mismo ng dalawang mata ko ang mga gintong nakatago ron. Bakit nga po hindi niyo kunin? Dahil natatakot ako maging gahaman. Dahil kapag naging gahaman ka sa isang bagay, hindi mo papansinin ang sarili mong nagiging halimaw na pala. Hindi naman po siguro ganun yun. Basta gagamitin po para sa mabuti. Gagamitin sa mabuti ang perang galing sa masama? Hindi sa ganung paraan mahuhusgahan ang kasalanan, Victor. Tama si Mang Delfino. Huwag mo nang ipilit ang sayo. Amanda, sinasabi ko lang naman na pwede namang mamuhay sa hindi ganitong klase ng sitwasyon si Mang Delfino. Victor? Nasaan na yung anak? Victor? Nasaan ka? In nomine majorum Benedict City Honc viron ut pars hentis nostrae fiat. Mang Delfino? Ano pong ginagawa niya sa asawa ko? Oh, Amanda, nagising ka. Wala to. Dinadasalan ko lang ang asawa mo. Dahil sabi niya parang pakiramdam niya nanghihina raw siya. Ito'y para manumbalik ang kanyang lakas. Bumalik ka na sa pagtulog, Amanda. Susunod na rin ako pagkatapos namin dito. Sigurado ka, ha? Sumunod ka na sa akin kaagad. Alam mo namang lagi ako nagigising kapag nararamdaman kong wala ka sa tabi ko. Oo, huwag ka na makulit. Matulog ka na ulit doon. Saglit na lang to. Ilahad mo ang hintuturo mo, iyo. Teka, ano kong gagawin niya dyan sa kutsilyo? Aray, masakit. Ito'y parte ng ritual, Amanda. Inihalo ko ang dugo niya sa langis. Mainam itong ipahid sa kanyang katawan. Sa tuwing pakiramdam niya, nanlalata siya. Para bumalik agad ang lakas niya. Pero ngayon lang ho ako nakakita ng ganyang klase ng panggagamot. Sigurado po ba kayo sa ginagawa niyo sa asawa ko? Abay, oo naman. Huwag mo kong pagdududahan. Bumalik ka na sabi sa kwarto, Amanda. Huwag ka na nga lang mangialam dito sa amin. Alam naman ni Mang Delfino ang ginagawa niya.
Mang Delfino? Nandyan na ba kayo? Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa bahay ni Delfino? Teka po, ibaba niyo po yung kutsilyong hawak niyo. Hindi po ako masamang tao. Kung ganon, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Kayo po ba yung kaibigan ni Mang Delfino? Si Odessa? Pinatuloy niya ho kami rito sa bahay niya kagabi. Dahil po sobrang lakas ng ulan. Kagigising ko lang po at hinahanap ko silang dalawa ng asawa ko. Hindi ko po sila makita. Saan naman pupuntang mga yon? Naisip ko po, baka po pinuntahan nila yung tinatago raw na yaman nitong baryo. Kagabi pa kasi nila pinag-uusapan yun eh. Alam niyo po ba kung saan yun? Yaman? Ay naku, ito talagang si Delfino. Tukso rin talaga siya kahit kailan. Halika, sundan natin. Mukhang alam ko na kung saan sila nagpunta. Totoo po ba yun? Hindi po ba gawa-gawa lang ang tungkol doon? Totoo rin naman. Hindi naman sinungaling ang kaibigan kong yon. Pero bilib ako sa asawa mo, ha? Ni hindi man lang nagdalawang isip na sumama kay Delfino. Hindi ba niya alam na delikado sa pupuntahan nilang yon? Po? Delikado? Ano pong ibig niyong sabihin? Baka hindi na sila makalabas sa lugar na pinuntahan nila. Magdasal ka na lang na sana'y buhay pa ang asawa mo. Sa tansya ko, hating gabi pa lang ay nagtungo ng dalawang yun doon. Malakas ba ang loob ng asawa mo? Oo. Malakas na ang loob niya. Bakit? Ano ho ba talagang mayroon doon? Sa tingin ko'y wala ka naman palang dapat ipag-alala. Kung malakas ang loob niya, kung tatapangan niya'y makakalabas pa siya ng buhay. Papatayin ba siya ng Mang Delfino sa pinuntahan nila? Sabihin niyo na po kung anong meron doon. Diretsahin niyo na po ako. Kagabi nakita kong hiniwaan niya sa daliri si Victor. Hindi siya sasaktan ni Delfino. Pero susubukin niya. Hindi mo makukuha ng basta-basta ang isang bagay na ninanais mo. Kailangan mo muna yung paghirapan. Hindi yun parang kanin na ihahain sa'yo at kakainin mo na lang. Kailangan niyang itanim, anihin, ibilad, hanggang sa maging bigas. Marami muna siyang pagdadaanan. Diyos ko, sana ayos lang ang asawa ko. Magtiwala ka na lang na mabubuhay siya. Kung gustong gusto niya talaga yun. Tara na, Amanda. Kung gusto mong hanapin ang asawa mo, magmadali tayo bago pa tuluyang sumikat ang araw. Pero, gaano pa kalayo yung lugar na pupuntahan natin? Sa pusod ng gubat, hindi naman ganun kalayo. Doon mismo sa lugar na hindi tinatahak ng kahit na sinong taga rito. Bakit po hindi pinupuntahan? Dahil yon ang lugar na sagrado para sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Kaya kung ayaw mong mapahamak, sumunod ka na lang sa akin. Sige po. Basta makikita ko lang ang asawa ko. Victor! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Amanda, nagtagumpay ako.
Anong ibig mong sabihin? Nakamit ko na ang hinihiling natin. Ang yaman, ang kinabukasan natin, ang magandang buhay para sa magiging anak natin. Anak! Victor, wala pa nga tayong anak. At anong yaman ang sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo dahil sa pera? Walang yaman dito. Hindi mo palang nakikita. Pero darating yan. Binigay ko na ang lahat, Amanda. Nagsakripisyo ako para sa ating dalawa. Sakripisyo? Teka, anong sakripisyong sinasabi mo? Para saan? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ang sakripisyo ng dugo at laman. Mang Delfino? Nasaan kayo kanina? Anong ginagawa niyo kay Victor? Huwag kang matakot, anak. Hindi ko siya sinaktan. Ginabayan ko lang siya sa daang pinili niya. Daan? Ano bang pinagsasabi niyo? Wala akong maintindihan. Ang daan patungo sa kasaganaan, ang kagumatan nito ay may lihim. At tanging mga handang magsakripisyo ang karapat dapat makakita ng yaman. Pero nasaan ang yaman? Wala naman ako nakikita. Darating din yun sa inyo sa tamang oras. Sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Bakit parang may kakaiba sa asawa ko? Kakaiba? Hindi, Amanda. Ako pa rin naman to eh. Yung lalaking pinakasalan mo. At ang lalaking mahal na mahal ka. Kaya ako nagawa to. Dahil ikaw ang iniisip ko. Gusto kong ibigay ang buhay na nararapat para sa'yo. Victor, umuwi na tayo. Tama na to. Huwag kang umiyak, mahal. Basta lagi mong tatandaan na ikaw ang dahilan ng lahat ng ito.
Victor, gising ka pa ba? Bakit? Saan ka ba laging nagpupunta gabi-gabi? Napapansin kong nawawala ka sa tabi ko. May inaasikaso lang ako sa site. Anong site? Hindi ba sinabi mong wala ka ng kontrata? Hindi ka na tumanggap? Oo. Nag-resign na ako. Pero may inaasikaso lang akong personal. Personal? Gaano ka personal yan na hindi ko dapat malaman? Naglilihim ka na ba sa akin, Victor? Hindi naman sa naglilihim ako sa'yo, mahal. Sasabihin ko rin naman sa'yo, pero hindi pa ngayon. Kung ano man tong ginagawa ko, ito'y mga bagay na makakatulong sa atin. Hindi ko na kailangan magtrabaho, Amanda. Simula na makauwi tayo galing Antique, tuloy-tuloy na ang pasok ng pera sa atin. Tuloy-tuloy? Saan galing? Basta, may mga taong nagbabayad sa atin. Mga lumang proyekto lang na ngayon lang naayos. Victor, wag mo akong niloloko. Wala ka ng proyekto. Alam kong wala ka ng inaasahang pera ngayon. Lalo na't wala ka ng tinatrabaho. Kung ayaw mong maniwala, edi huwag. Pero huwag ka nang masyadong maraming tanong. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong ginagawa mo at kung anong nangyayari sa'yo.
Ma'am, ano bang ginagawa niyo dyan? Hindi pa ba kayo matutulog? 2:00 na ho ng madaling araw, oh. Hindi. Hinihintay ko si Victor. Ha? Umalis na naman po ba? Oo. Susundan ko sana siya kaya hindi ako natulog at hinintay ko siyang umalis. Pero ang bilis niyang nawala. Ma'am, may gusto po sana akong sabihin. Pero wag po kayong magagalit sa akin, ha? Sabihin mo na. Ano ba yon? Pakiramdam ko po, may mali kay Sir Victor. Kakaiba po talagang kinikilos niya eh. Baka po, nayanggaw na siya. Sheila, anong pinagsasabi mo dyan? Ma'am, hindi ko po to sinasabi sa inyo para takutin kayo. Pero yung mga sinyales, nakikita ko na. Gising siya tuwing madaling araw. Lumalabas ng walang saplot sa paa. Tapos pagbalik, parang walang nangyari. Hindi rin siya tumatanda sa itsura. Napansin niyo? Parang mas gumagwapo pa nga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi lang po yun. Ma'am, lumaki po ako kasamang lolo kong manggagamot. May mga kaso siya noon ng mga tao nagiging ganyan. Hindi agad nagiging aswang, pero hindi na rin ganap na tao. Ang tawag sa kanila, mga nayanggaw. Yanggaw? Naririnig ko na yan sa mga kwento nun pero akala ko gawa-gawa lang yun. Hindi po. Ang yanggaw, hindi ipinapanganak. Ginagawa. Minsan ritual, minsan sumpa. Madalas, sa kagat. Kapag humalo ang dugo ng tao sa dugo ng aswang, unti-unti naging isa yung katawan nila. Sa una, wala kang mararamdaman. Pero habang tumatagal, mabubura na yung kaluluwa ng taong nayanggaw. Paano mo nasisiguro? Hindi naman nakagat si Victor nung inatake kami ng aswang. Wala rin siyang sugat. Ma'am, yung ritual, hindi kailangang kagat. Pwede ring pahid ng langis na may halong dugo. Si Mang Delfino, sinugatan niya si Victor at hinayaang tumulo ang dugo sa baon ng niyog. Yun na nga po, ma'am. Yun ang simula ng pagsasanib. Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong tumawa at sabihing kalokohan lang yon, pero hindi ko magawa. Unti-unting bumabalik sa akin ang mga ginawa ni Mang Delfino sa asawa ko. Pati na rin ang kakaibang wikang ibinubulong niya habang hinihimas ang katawan ni Victor. Ilang araw bago tuloy ang maging ganon. Depende po. Minsan linggo, minsan buwan. Pero kapag nagsimulang magbago ang amoy ng katawan, yun na yung simula. Amoy panis o malansa. Oo, ma'am. At kung napansin yung lumalakas siya sa gabi at parang laging basa ang mga paa, yun na po yun. Kapag gabing walang buwan, doon sila ganap na nagiging halimaw. Hindi ako makapaniwala. Hindi siya halimaw, Sheila. Niligtas nga kami ni Mang Delfino sa aswang noon. Hindi niya rin pinatay si Victor nung may pinuntahan sila para kuhanin yung yamang sinasabi niyang nakatago. Ma'am, minsan hindi nila pinapatay agad. Ginagawa munang sisidlan. Kapag may matinding galit o kasakiman sa puso ng tao, mas madali silang pasukin. Kasakiman? Kaya po madalas mga taong ganid o may tinatagong galit sa puso. Yon ang pinipili nila dahil sila ang mas madaling mapasunod. Sila yung madaling bumigay sa tukso. Sila yung kayang alukin ng yaman kapalit ng kaluluwa. Hindi siya masamang tao. Hindi siya ganun. Hindi ko po sinasabing masama siya. Pero baka ginagamit lang siya. Ang mga aswang marunong magbihis ng kabaitan. Hindi po agad natin yun malalaman. Paano nagkakaroon ng yanggaw? Noong panahon pa ng mga ninuno, ma'am, may mga albularyong humaharap sa mga halimaw. Pero yung iba, natukso sa kapangyarihan. Gusto nilang matuto ng mga kakayahan ng mga aswang. Bilis, lakas, at kakayahang makakita sa dilim. Kaya may ilan na nakipagkasundo. Pinaghalong dugo ng tao at aswang ang nilalagay sa langis. Tapos ipapahid sa balat. Yun ang unang hakbang. Kaya pala yung mga langis ni Mang Delfino. Iba-iba yung kulay. Opo, ma'am. At sobrang lakas ng amoy nun.
Nakakasulasok. Diyos ko, Kapag tuluyan ng magbago ang katawan, yung mata nila ang unang nagbabago. Minsan pula, minsan dilaw pero bihira. Minsan kulay abo. Pero yung nakakatakot, hindi mo makikita sa labas. Nasa loob. Yung laman, unti-unting nagiging uhaw. Hindi sa tubig, hindi rin sa pagkain, kundi sa dugo. kaya pala puro karne binibili niya nitong mga araw. Ma'am, baka nagsisimula na. Pero wag kayong basta-basta kikilos. Baka mapansin niyang alam niyo ang nangyayari sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko rin kayo masisisi. Pero ma'am, tandaan niyo, kapag tuluyang naging yanggaw si Sir, hindi na siya si Sir Victor. Itsura na lang ang hindi nagbabago sa kanya, pero hindi na siya yun. Paano kung mali ka, Sheila? Paano kung may pinagdadaanan lang talaga siya? O may inaasikaso kaya lagi siyang umaalis? Sana nga, ma'am. Mas pipiliin ko pang mali ako. Pero kung tama ako, hindi ko alam kung may makakapigil pa sa kanya. Hindi ko kayang paniwalaan to. Naiintindihan ko po. Pero minsan, yung mga bagay na ayaw nating paniwalaan, yun yung
Anong ginawa mo? Sagutin mo ako! Anong kasalanan ng babaeng to sa'yo? Hindi ko siya pinatay. Natagpuan ko lang siya sa daan. Natagpuan? At bakit mo siya dinampot? Dapat sa pulis mo dinala, hindi rito sa bahay natin. Hindi pwede. Hindi nila maintindihan kung anong nangyari. At ikaw, naiintindihan mo ba? Hindi mo na kailangang malaman, Amanda. Hindi ko na rin kailangang pang ipaintindi sa'yo. Kasi kahit anong paliwanag naman na gawin ko sa'yo, hindi mo naiintindihan. Sabihin mo sa akin kung paano ko maiintindihan ang mga bagay na to. Victor, mahirap! Sobrang hirap! Mahirap maintindihan at lalong mahirap tanggapin na parang unti-unti may kumukuha sa'yo mula sa akin. Ni minsan, hindi mo ako sinubukang intindihin, Amanda. Nung panahon nagtatrabaho ako at dumidiskarte ako, hindi mo ako maintindihan. Na kaya ako ginagawa yon ay para sa binubuo nating pamilya. Ang hirap sa'yo. Masyado kang matuwid. Ni minsan ba, hindi ka nakagawa ng kasalanan sa buong buhay mo, ha? Oo naman. Tao lang din ako at nagkakasala. Pero ibang usapan na yun kumpara sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Sobrang layo mo na sa dating ikaw. Huwag mo nang hanapin ang dating ako. Dahil wala na yon. At sisihin mo ang sarili mo. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil sa'yo. Para sa'yo. Kaya kung maging magkasalanan man ako sa paningin mo, ikaw ang may kagagawa nito. Ginagawa mo akong ganito dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Victor, mahal din naman kita eh. Pero wag akong sisihin mo kung nagiging halimaw ka na. Ikaw ang pumili niyan, hindi ako. Bumalik ka na sa loob. Tapusin na natin ang walang kwenta pag-uusap na to. Dahil wala naman itong patutunguhan. Hindi. Hindi ako papasok habang may bangkay sa likod ng kotse mo. Saan mo dadalhin yan, ha? Anong gagawin mo dyan?
Mga Amanda! Ma'am, tulungan niyo ako! Sheila! Anong nangyayari? Si Sir Victor, ma'am! Tulungan niyo ako! Victor! Anong ginagawa mo? Umalis ka rito, Amanda! Hindi! Bitiwan mo siya! Huwag kang makialam. Kailangan ko siya. Nakita ko si Victor. Nakasampa sa kama. Hawak sa lieg si Sheila. Namumula ang mukha ng dalaga. Nagpupumilit pumiglas. Nanginginig. Ang mga mata ni Victor nagliliyab sa pula. Ang panga niya naninigas. May likidong dumadaloy mula sa bibig niya. Dugo. At ang mga ngipin niya hindi normal. May dalawa siyang pangil na pawang matatalim at matutulis. Sa isang kagat, maaaring ikamatay ni Sheila. Diyos ko, Victor! Bitawan mo siya! Kailangan ko ng dugo, Amanda. Anong dugo? Hindi mo maintindihan. Kailangan ko mag-alay. Kapalit ng yaman, ng kapangyarihan. Hindi mo kailangan gawin to. Hindi ka ganito, Victor! Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung gaano ako naghirap para lang makuha ang yamang gusto ko. Napatigil ako. Ang boses niya, hindi na boses ng tao. Parang may dalawang tinig na nagsasalita. Isang pamilyar, isang halimaw. Kinuha ko ang krusipyo sa dingding at tinapon sa kanya. Tumama yun sa balikat niya at bahagya siyang napaigtad. Umangil na parang nasasaktan. Huwag kang makialam! Kung gusto mong sirain ang buhay mo, gawin mo mag-isa! Huwag mong idama yung mga taong walang kasalanan! Walang inosente sa mundong ito, Amanda. Lahat may utang. Ang dugo at kaluluwa. Yan lang ang may kayang magbayad ng mga kasalanan nila. Ma'am! Tulungan niyo ako! Tumakbo ka na, Sheila! Bilisan mo! Hindi kayo makakatakas! Victor! Pakinggan mo ako! Alam mo naman kung para saan ko to ginagawa, di ba? Para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Kaya ibigay mo na sa akin si Sheila. Siya lang ang kailangan ko. Diyos ko po! Victor! Alaga ko! Tigilan mo na ito! Hindi mo kailangan pumatay para lang mabuhay, Victor! Wala kang alam sa sinasabi mo. Kailangan kong pumatay kung gusto kong makuha ang lahat ng bagay na gusto ko sa mundong ito. Lakas, kapangyarihan, yaman, buhay na walang hanggan. Walang ganon! Lahat tayo mamamatay! Hindi, Amanda. Pwede akong mabuhay kahit gaano ko makatagal gustong manatili sa mundong ito. Inilapit ko ang sarili ko. Kahit nanginginig, ramdam ko ang init ng hininga niyang amoy bakal at dugo. Tinitigan ko siya ng mata sa mata, kahit para akong hinihigop kung paano siya tumingin sa akin. Sinubukan kong palabasin ang natitirang pagkatao sa kanya. Kung may natitira pang konting ikaw dyan sa loob mo, itigil mo na to! Hindi ko na kayang bumalik sa dati. Masyado lang malalim ang supang ibinigay nila sa akin. Hindi ko na basta matatakasan to kahit anong pilit ko. Victor, hindi ito ang Victor na pinakasalan ko. At hindi ito ang Amanda na minahal ko. Yung Amanda ko, marunong maniwala, marunong umintindi, at hindi ako basta-basta iiwan. Napatigil ako. Sa gitna ng lahat ng halimaw niyang anyo, may boses pa rin doon. Boses ng lalaking minahal ko. Pero sa likod noon, may halakhak na ibang nilalang na kahit kailan, hindi ko susubukang kilalanin. Alam mo kung bakit ako pinili ng nilalang niya yon? Kasi may lakas at tapang ako. Kasi kaya kong pumatay ng walang pag-aalinlangan. Hindi yun lakas. Kahinaan yun. Dahil pinili mong maging alipin ng kasamaan kaysa lumaban at maging patas. Hindi ako alipin! Sariling gusto ko ang sinusunod ko! Kung sarili mong kagustuhan, bakit sinusunod mo ang gusto nila kung ganon?
Bakit kailangan mo pang pumatay? Dahil doon ako nabubuhay. Sa dilim, walang uusga sa'yo. Sa dilim, may kapalit ang lahat. Kapalit ng kaluluwa mo. Amanda, sana naiintindihan mo. Ginawa ko to para hindi ka magutom. Para hindi tayo mawala ng magandang buhay. Para hindi tayo pagtawanan ng mga taong mayaman at malaitin. Kaya mo akong patayin. O ang kahit sino pa. Para lang hindi ka pagtawanan. Kung yun ang kailangan, Hindi ko alam kung halimaw ko o asawa ko pa rin. Pero kung pipiliin mong manatili sa dilema, ako na mismo ang magiging liwanag na susunog sa'yo. subukan mo, Amanda. Dahil kahit anong gawin mo, parte ka na ng dugo kong ito. Hindi ko alam kung paano ko nagawang hindi umatras. Tumulo ang luha ko habang tinititigan ko siya. Hinawakan niya ang mukha ko. Mainit na ang palad niya. Parang may nag-aapoy sa ilalim ng balat. Sa pagitan ng luha ko, nakatitig ako sa kanya. Sa lalaking pinakasalan ko. Sa halimaw na kaharap ko. Ang bawat sinasabi niya parang tinik na tumutusok sa puso ko. Sa labas, humampas ang malakas na hangin. Magkaharap kaming dalawa. Siya, may mga matang naglalagablab sa dilim. Ako, may luhat takot na pilit kong isinisiksik sa lakas ng loob. Walang kumikilos. Wala ni isa sa amin ang gustong bumigay. At doon ko lang naisip, hindi na halimaw si Victor. Isa na siyang sumpa. At ako, ang susunod niyang ihaharap sa dilim. Walang gumagalaw. Ang katahimikan sa pagitan namin parang tanikala na humihigpit sa liig. Sa bawat paghinga niya, ramdam ko ang pagod, galit at kung ano pang halimaw na kumakain sa kanya sa loob. Victor! Ano? Wala ka na bang sasabihin? Kung ganon, ibigay mo na sa akin, Sheila! Paano ba tayo napunta sa ganito? Masaya naman tayo dati, di ba? Wala nang patutuguan to, Amanda! Tumingin ako sa mga mata niya. Sa ilalim ng pulang lagablab, may kung anong hinanakit. Parang batang humihingi ng tulong, pero natatakpan ng kapal ng kasalanan. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero kailangan kong sabihin ang natitira kong pag-asa para bumalik siya sa dating siya. Buntis ako, Victor! Ano? Anong sinabi mo? Buntis ako. Magkakaanak tayo. Pero hindi ko hayaang lumaki ang anak ko na may halimaw na ama. Bigla siyang napatigil. Ang halimaw sa mukha niya natigilan. Dahan-dahang bumaba ang balikat niya. At ang apoy sa mata unti-unting kumupas. Sa sandaling yun, nagbago ang mukha niya. Mula sa galit, naging gulat. At mula sa gulat, naging sakit. Parang tinamaan ng bala ang puso niya sa bawat salitang binitawan ko. Nawala ang lakas sa tuhod niya. Napasalampak siya sa sahig. Hawak ang ulo. Humahagulhol na parang batang nagising mula sa masamang panaginip. Anak? Hindi. Kaya kung pipiliin mo pa rin pumatay, kung pipiliin mo pa rin manira ng buhay, mas mabuti pang mawala ka na lang sa amin. Hindi. Hindi ko alam. Amanda, hindi ko alam. Ayokong maging halimaw na ama. Ayokong maranasan ng anak ko yung nakikita ko sa salamin tuwing gabi. Kung talagang ayaw mo, baguhin mong sarili mo. Hindi pa huling lahat, Victor. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko na alam kung alin yung totoo. Hindi ko na alam kung paano pa to o yung demonyong nasa loob ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Sa unang beses, hindi ako natakot.
Sa halip, naawa ko. Nakita ko sa harap ko ang lalaking minsan kong minahal. Hindi halimaw, hindi biktima, kundi isang taong nawala ng direksyon sa buhay. Tingnan mo ako, Victor. Tingnan mo ako. Amanda, wala na akong ginawang tama. Nagnanakaw ako. Nagsisinungaling. Pumapatay. Akala ko may rason. Akala ko kaya kong kontrolin. Pero nang maramdaman kong gusto ko na rin pumatay para sa lintik na yaman na yan. Doon ko lang naisip, baka wala na talagang pag-asa para sa akin. Meron pa. Meron pa. Hanggat umihinga ka, meron pa, Victor. Paano kung huli na? Paano kung kahit anong gawin ko? Yung dugo na to, hindi na malilinis. Hindi mo malilinis sa sarili mo. Pero pwede tayong humingi ng tulong. Amanda, gusto ko nang bumalik. Gusto kong maging ako ulit. Gusto kong magising na hindi natatakot sa ginagawa ko. Kaya mo. Basta gusto mo. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero kung yan ang kailangan para hindi magkaroon ng halimaw na ama ang anak ko at hindi siya matulad sa akin, gagawin ko. Kapag pinili mong bumalik, tutulungan kita. Hindi ko alam kung paano pero hindi kita iiwan. Hanggat gusto mong iligtas ang sarili mo, Victor. Hindi mo kailangang iligtas ako, Amanda. Iligtas mo na lang yung anak natin sa akin. Sa unang beses mula ng gabing dumating siya, narinig ko ulit ang boses niyang dati kong nakasanayan. Malambot, totoo, marupok. Niluhuran ko siya at hinawakan ko ang kamay niyang malamig at nanginginig. Narinig kong umubo si Sheila mula sa gilid. Napatingin kami pareho. Namumutla siya. Hawak pa rin ang liig niyang may marka ng mahahabang kuko ni Victor. Ma'am, sir, baka pwede pa. Si Lolo Romuelo, noon may ginamot siyang tulad ni sir. Hindi man lahat gumaling, pero may ilan na nakabalik sa dati. Lolo Romuelo? Opo, sir. Sa kabilang baryo. Matanda na siya pero buhay pa. Kaya pa nga niyang gumawa ng langis at dasal laban sa sumpa. Paano kung hindi gumana? Wala namang mawawala, sir. Pero kung mananatili kayo rito, baka tuluyan ang makain ng sumpa yung natitirang tao sa inyo. Tahimik si Victor. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin sa akin. Hindi nagalit ang nasa mga mata niya, kundi pagod, pagsisisi, at isang uri ng paghingi ng tawad na hindi niya masabi sa salita. Susubukan natin. Hindi kita hahayaang mawala ng tuluyan sa akin. Amanda, kung sakaling hindi ko kayanin, huwag mong hayaan na maging kagaya ko ang anak natin. Hindi mangyayari yun, Victor. Basta lumaban ka. Tumango siya. Dahan-dahan. Parang bata. Inabot niya ang kamay ko at sa unang pagkakataon, hinawakan ko ulit siya ng walang takot. Ang lamig sa balat niya, unti-unting nawawala. Sa katahimikan ng gabing yun, walang salita ang kayang tumumbas sa bigat ng nangyari. Pero sa gitna ng lahat ng sugat, naroon ang pag-asa. Manipis, mahina, pero totoo. Amanda, salamat. Huwag mo muna akong pasalamatan. Gawin mo munang totoo yung sinabi mong magbabago ka. Hindi na ako magnanakaw. Hindi na ako papatay. Hindi na ako magiging halimaw. Ma'am, umaga na lang tayo umalis. Mahina pa siya. Oo, Sheila. Salamat. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin sa umaga. Hindi ko alam kung maililigtas pa si Victor o kung malulunok na siya ng sumpa. Pero isa lang ang malinaw. Hindi ko hahayaang ang anak namin ay ipanganak sa dilim na nararanasan ko. Maaga kaming umalis kinabukasan. Makulimlim ang langit.
at ang hamog ay parang usok na bumabalot sa kalsada. Walang imikan sa loob ng sasakyan. Si Victor nakatingin sa labas, habang si Sheila ay mahigpit na hawak ang rosaryong pilak. Ako, tahimik lang. Nagmamasid sa mga bundok na tila may lihim na itinatago. Habang papalapit kami sa bahay ng lolo ni Sheila, mas lumalalim ang gubat. Ang kalsada unti-unting nagiging makipot at bawat puno ay parang may matang nakamasid. Hanggang sa nakita namin ang lumang bahay. Gawa sa kahoy, may nakasabit na palaspas sa pinto at usok mula sa kalan sa loob. Sino kayo? At anong dahilan ng paglapit nyo sa bahay ko? Bihira na akong bisitahin ngayon, lalo na ng mga taong may dalang mabigat na anino. Ako po ito, Lolo. Si Sheila. Sheila, ang tagal mo ring hindi bumisita sa akin. Pero itong kasama mo may kakaiba sa kanila, lalo na sa lalaking to. Lumingon siya kay Victor. Ang matanda, nakatingin ng matalim, parang may hinahanap sa loob ng kaluluwa. Si Victor, nakatungo, hindi makatingin pabalik. Lolo, tulungan niyo po kami. Hindi na namin alam kung saan pa kami pupunta para makahingi ng tulong. May sumpa ako ng aswang. Gusto ko sanang matanggal. Sumpa nga. Malalim. Hindi gawa ng karaniwang aswang kundi isang nilalang na may hawak ng kasunduan. Mabigat ang lagda ng dugo sa katawan mo, iyo. At kung yan ang nasa loob mo, hindi yan basta dasal lang ang katapat. Pero kaya pa po ba siyang gamutin, Lolo, kahit paano? Hindi lahat ng sumpa ginagamot. Ang iba ay sinusuko. Pero sa kaso niyang ito, may isa pang daan. Hindi ako ang makakabasag ng selyo ng dugo. Tangi ang nilalang na gumawa ng kasunduan ang may karapatang pumutol dito. Ibig sabihin, kailangan pa naming hanapin yung aswang na yun? Oh, apo. Kailangan siya mismo ang kausapin ng lalaking ito. Ngunit tandaan mo, ang mga aswang hindi pumapayag na bawiin o itigil ang kasunduan. Sa oras na maramdaman niyang gusto niyong tumakas, dudurugin niya kayo. Paano kung hindi ko kayanin? Kakayanin mo. Para sa anak natin. Anak? Ika'y nagdadalang tao iya. Kung ganon, mas lalong dapat kayong magmadali. Kapag nalaman ng aswang na may sanggol sa sinapupunan, mari niya itong gamitin bilang kapalit ng kasunduan. Hindi siya papayag na mawala sa kanya ang dugo ng sumpa. Lolo, may paraan ba para maprotektahan sila kung sakaling haharapin nila ang aswang at mapalaban sila? Magdala kayo ng lagis ng diyog na hinaluan ng asin at bawang. Ang mabisang mga pangontra. Bukod doon, samahan nyo na rin ang banal na tubig at rosaryo. Ipanalangin nyo ang mga kaluluwa nila. Yan lang ang makakabawas sa lakas nila. Pero tandaan nyo, hindi yan panlaban. Pampabaga lang. Kapag humarap na kayo sa kanila, tapusin nyo sila agad. Kailan namin sila pinakamainam na harapin? Kapag handa na ang loob mo, ang laban na ito hindi laban ng lakas, kundi paninindigan. Kailangan mong humarap hindi bilang alipin, bilang lalaking may karapatang bawiin ang kaluluwa niya. Paano kung hindi ko na makita yung dati kong sarili? Huwag mong hanapin ang dati. Hanapin mo kung sino ka bago ka pa naging alipin. Doon mo makikita ang lakas na kinuha niya sa'yo. Lolo, kung babalik kami, saan po kami magsisimula? Sa lugar kung saan niya unang pinirmahan ang kasunduan. Doon nakabaon ang selyo ng dugo mo. Kung gusto mong bawiin, doon mo kailangan humarap sa kanya. Ngunit tandaan mo iyo, hindi lang aswang ang kakalabanin mo roon. Kakalabanin mo ang sarili mong kasakiman.
Bakit mo kami iniligtas dati? Nung gabing umuulan. Bakit mo pa kami tinulungan kung ikaw rin pala yung isang aswang? Ikaw ang dahilan ng lahat ng nangyayari sa asawa ko. Ang gabing yon, hindi tulong yon. Iya, planado yon. Kasi alam ko kung gaano kauto-uto ang asawa mo. Delfino, bakit mo to ginawa? Dahil kaya mo. Alam kong kaya mong pumatay. Kaya mong mandaya. Nararamdaman ko ang galit mo sa kahirapan. Yung gutom mo sa kapangyarihan. Lahat ng ganyan, anak, madaling tuksuhin. Tinukso mo ako! Hindi. Inalok lang kita. Kung ano ang gusto mo. Ang tukso hindi gumagana kung walang kasakiman. Kaya pala sabi ng aswang noon, isa kang huwad na manggagamot. Oo. Dahil ang tunay na manggagamot, nagliligtas. Ako gumagawa ng dahilan para mas lumubha ang sugat. So lahat ng ginawa nyo, pati yung pagligtas sa kanila noon, kasinungalingan lang? Hindi ko kailangan magsinungaling. Ang mga tao kusang naniniwala sa mabuti kapag takot na sila sa masama. Naalala mo pa iyo? Ang sinabi ko sa iyo? Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Pero, may kapalit. Akala ko. Alay lang na hayop. Hindi ko alam. Na ang alay ay hindi hayop, kundi tao? Oo, Victor. Dugo ng tao ang nagpapalakas sa kayamanan mo. Ang yamang gusto mong makuha ay may halagang kailangang bayaran ng buhay. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Alam mo, pero pinili mong hindi maniwala. Kasi mas madali mong tanggapin na aksidente kaysa aminin na gusto mo ito. Nakakatawa kayong mga tao. Kapag gutom, lumalapit sa dilim. Pag nabusog, tsaka maghuhugas ng ginawang kasalanan. Kaya nga sila madaling utuin, Odessa. Tama na! Hindi niyo ba nakikita kung anong nangyari sa kanya? Halimaw na siya dahil sa inyo! Halimaw? Hindi. Hindi siya halimaw. Isa lang siyang taong nangarap ng sobra. Kung kaya mo siyang gawin ganito, kaya mo rin sigurong ibalik siya. Ibabalik. Hindi ko binabawi ang binigay ko na. Hindi ako Diyos, Amanda. Ako lang ang nagpapaalala kung gaano kadali para sa tao na ipagbili ang kaluluwa niya. Ibabalik mo ako! Iyo? Bakit ko naman gagawin yon? Ang kasunduan natin malinaw. Hanggat may dugong umaagos, mananatiling buhay at mayaman si Victor. Hindi ba't ikaw mismo ang pumirma sa patak ng sarili mong dugo? Ma'am, baka kailangan na nating umalis. Hindi pa. Hindi ako aalis nang wala siyang sagot. Bakit mo kami niligtas noon? Kung plano mo rin pala kaming wasakin. Kasi gusto kong maramdaman kung gaano kasarap mabuhay. Bago ko kunin lahat. Hindi ba't mas masakit mawalan kapag una mo nang natikman ang saya? Anong gusto mo sa akin, Delfino? Sabihin mo! Ang gusto ko, anak, ay tapusin mo ang sinimulan mo. Ibalik mo ang natitirang buhay mo bilang kabayaran. Matagal na naming hinihintay to. Eh di araw-araw bumabalik ang mga lumalabag sa kasunduan. Kaya nga kakaiba si Victor. Hindi ko inakalang maglalakas loob siyang bumalik. Pero mabuti yon. Mabuti yon. Hindi lahat ng kaluluwa marunong humingi ng tawad. Amanda, tama ka. Hindi ko na kayang takasan to. Pero hindi ka rin namin nahayaang lamunin niya. Kung ganon, maganda kayo. Dahil ang hinihingi ng lupa, babayaran ng laman. Sa sandaling yun, parang huminto ang oras. Si Victor, si Sheila at ako. Tatlo kaming nakaharap sa dalawang nilalang na hindi dapat umiiral. Nanahimik kaming lahat. Pero sa mga titig namin ni Victor, malinaw ang lahat. Bago matapos ang lahat, kailangang tapusin muna namin ang kasunduan sa dugo. Nagtagpo ang mga mata namin ni Mang Delfino. At sa mga mata niyang yon,
wala na akong nakitang bakas ng sino mang nilalang na nakisama sa amin. Puno na lang yon ng uhaw at matinding kasamaan. Bago pa kami makakilos, si Aling Odessa ang unang gumalaw. Napaatras ako dahil sa bilis niya. Parang kidlat siyang humagibis, pero hindi siya sa akin sumugod. Direkta siyang umatake kay Victor. Pero bago pa siya makalapit sa asawa ko, mabilis na humarang si Mang Delfino. Anong ginagawa mo, Odessa? Hindi pa nila oras. Hayaan mo na akong tapusin sila, Delfino. Kailangan lang natin ang kabayaran. Huwag mo nang hintayin ang kaluluwa niya. Ang laman at dugo niya ay sapat na para sa atin. Nagugutom na ako! Sinabi ko ng akin sila. Akala mo ba't madali akong naghahanap ng bago? Ang mga lalaking gaya ni Victor, bihira na sila. Lubos-lubusin mo na ang kabayarang ibibigay niya bago ka mag-demand ng iba. Hindi na ako makapaghihintay. Ang kasunduan natin. Kapag nakalasap na ng takot ang mga tao, wala nang pipigil sa atin. Nagdududa na ako sa'yo, Delfino. Pinoprotektahan mo pa ba ang taong to? Hindi ko siya pinoprotektahan. Tinutupad ko lang ang kasunduan. Walang sino man ang makakagalaw sa kanya hanggat hindi pa niya sinasabi ang huling salita niya. Maghintay ka lang. Ang sigaw ni Delfino ang nagpadagdag sa takot. Habang nagtatalo sila, mabilis akong hinila ni Sheila sa pinto. Bigla niyang ibinato ang isang supot ng asin na dala niya sa direksyon ni Aling Odessa. Tumilapon si Aling Odessa at nagmistulang aso na pinaso ng tubig. Ang kanyang mukha ay biglang nagbagong anyo. Mula sa isang matandang babae, nagmistula siyang halimaw na may malalaking mata at dilang nakalawit. Pero ang tanging nakita ko ay ang kanyang mga kamay na biglang naging parang kuko ng agila. Galit siyang bumaling sa amin. At sa mabilis niyang paggalaw, mabilis siyang naglaho sa paningin ko. Pero naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa aking likuran. Bumaling ako at nakita kong nakaangat na ang kanyang mga kuko. Nakatuto kay Sheila na walang kamalay-malay. Bago pa ako makasigaw, nagbigay na ng matalim na amoy ang hangin. Si Sheila pala. Habang tumatakbo ay may nahablot na matalim na bolo sa tabi ng kusina. Sa isang iglap, habang nakatuon ang atensyon ni Aling Odessa sa aming lahat, itinusok ni Sheila ang bolo sa likod niya. Tumumba si Aling Odessa. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagbago. Sa loob lang ng ilang segundo, nagmistula siyang abo. Ang naiwan na lang ay ang damit niya at ang duguan na bolo na nakabaon pa rin. Tila wala na siyang buhay. Sa puntong yon, alam kong wala na kaming ibang kalaban kundi si Mang Delfino. Odessa! Sino nagbigay sa inyo ng karapatang pumatay ng isa sa amin? Hindi ko kayo papayagang gawin sa lahi namin yan. Hindi namin ginusto yan, Mang Delfino. Kayo ang nagsimula nito. Dapat na kayong tumigil. Tumigil! Sa tingin mo ba titigil ako sa inyo? Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko sinasakatuparan ang gusto ko. Pinatay niyo ang kaibigan ko. Victor! Lumaban ka! Huwag mong hayaang kainin ka ng kadiliman niya. Huwag mong iwan ang pamilya mo. Pamilya mo? Ako ang pamilya niya. Ang dugo ko ang dumadaloy sa kanyang ugat. Ang dugo ko ang nabibigay lakas sa kanya para makabangon sa hirap. Hindi mo alam ang sakripisyo ko. Siyang magiging kapalit! Sakripisyo? Ang tawag mo ba sa paglapastanganan sa buhay ng iba ay sakripisyo? Ang paggamit sa asawa ko para lang sa sarili mong layunin. Hindi yan sakripisyo. Yan ay kademonyuhan. Hindi ka na tao! Makahimik ka, Amanda! Ang kapal ng mukha mong tawagin akong demonyo. Mas demonyo pa kayo na nagpapanggap na matuwid. Mas demonyo pa kayo na magdanakaw sa bayan. Ang asawa mo, pareho kayong ganid. Pero siya, may kabuluhan sa pagiging ganid niya sa akin.
Ang matinding galit ni Mang Delfino ay parang apoy na gustong lamunin ang lahat ng nasa paligid niya. Nagsimulang umikot ang mga mata niya at biglang nagdilim ang paligid. Hinila ko si Victor pero tila napako na ang kanyang mga paa. Kitang-kita ko ang pakikipaglaban niya sa loob. Ang luha na tumutulo sa kanyang mga mata. Kinuha ni Sheila ang isa sa mga bangko at itinapon kay Mang Delfino. Bigla namang umatake si Mang Delfino. Ang bilis niya ay hindi mo mahahalata kung hindi ka handa. Naglabas siya ng matutulis na kuko. Tila metal na matalim ang mga ito. Mabilis akong humarang sa pagitan nila ni Victor. Alam kong hindi ko siya kayang labanan, pero hindi ko hahayaang saktan niya ang asawa ko. Tumama ang kanyang kuko sa aking balikat. Napasigaw ako sa sakit. Ang tindi ng kanyang puwersa ay nagpatilapon sa akin. Ha? Sa tingin mo, handa siyang mamatay para sa'yo? Ano pang kailangan mo para makita na hindi siya karapat-dapat sa'yo, Victor? Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Wala kang karapat nagsaktan ng asawa ko! Pero, nagawa ko na! Papatayin kita! Agad niyang hinablot ang bolo na ginamit ni Sheila para patayin si Mang Delfino. Sa kabila ng pag-aalangan, tumakbo siya patungo kay Mang Delfino. Hindi nag-iisip si Victor. Nagdidilim ang kanyang paningin sa galit. Bago pa makahanda si Aling Odessa sa atake, naitulak niya ang bolo. Hindi tumama sa puso, kundi sa tagiliran. Kahit may sugat, parang wala siyang naramdaman. Dahan-dahan siyang tumayo at ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang sugat, pero hindi siya nagpapakita ng anumang pagod. Ang tanging nakita ko ay ang matinding galit sa kanyang mga mata. Bago pa ako makatayo, dahan-dahan nang gumalaw si Mang Delfino. Ang matinding sugat niya sa tagiliran ay tila wala lang. Hinila niya ang bolo mula sa kanyang laman at ang paglabas ng dugo ay tila nagbigay lang sa kanya ng mas matinding puwersa. Hindi pa ako tapos, Amanda. Ikaw ang kukunin ko. Ang buhay mo ang huling kabayaran! Wag! Mama Amanda! Umiwas ka! Buong puwersa siyang sumugod sa akin. Ang kuko niya ay tumutok sa aking dibdib. Napapikit na lang ako, handang saluhin ang kamatayan. Pero bago pa tumama ang matalim niyang kuko, isang matigas na katawan ang biglang humarang. Si Victor. Hinarang niya ang atake at sa isang iglap, tumama ang matalim na kuko ni Mang Delfino sa kanyang sikmura. Kasabay ng pagtama sa kanya, buong lakas ding isinaksak ni Victor ang bolo sa dibdib ni Mang Delfino at sabay silang bumagsak. Amanda! Mahal ko! Huwag ka magsalita, Victor. Huwag mong ipikit na mata mo. Tatawag ako ng tulong. Handa ako magbayad ng kahit magkano, Victor. Basta huwag mo lang ako iwan. Wala nang oras, Amanda. Ang lahat ng ito, ang lahat ng gulo, ako ang may gawa. Ang kasakiman ko ang nagdala sa atin dito. Hindi, Victor. Huwag mong sabihin yan. Handa kitang patawarin sa lahat ng kasalanan mo. Sa lahat ng ginawa mo. Sa lahat ng kasinungalingan mo, pinapatawad na kita. Pakiusap, panatili ka lang. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Hindi ko gusto maging ganito, Amanda. Gusto ko lang makabawi sa'yo. Gusto ko lang makita mo na kaya kong maging patagumpay. Pero sa maling paraan. Patawarin mo ako, Amanda. Patawarin mo ako sa pangila ko sa'yo sa impyernong ito. Patawarin mo ako sa hindi ko pagiging matuwid na asawa. Shh, hayaan mo na yan. Tandaan mo, pinatawad na kita. Ang mahalaga, bumalik ka sa akin. Lumaban ka para sa akin, Victor. Matagal na akong lumaban, mahal. Simula pa lang, alam kong hindi na ako madadalo. Pero
Sa uling pagkakataon, pinili ko ang tama. Pinili ko ang pag-ibig ko sa iyo. Salamat. Salamat na hindi mo ako iniwan. Kahit kailan, hindi ka naniniwala sa kadiliman. Ikaw ang liwanag ko. Victor, please. Huwag mo kaming iwan na magiging anak natin. Anong mangyayari sa amin? Kailangan ka namin, Victor. Alam kong magiging matapang ka. Alam kong magiging ligtas ka. Kayong dalawa. Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay, Victor. Victor, mahal kita. Mahal. Na mahal din kita. Amat. Ang hininga ni Victor ay unti-unting humina. Ang kanyang pag-iyak ay naging pag-ubo. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Puno ng luha. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, wala na siya. Wala na akong pakialam sa sugat ko. Ang tanging naramdaman ko ay ang sakit ng pagkawala ni Victor. Pagkaraan ng maraming taon, natutunan kong may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng panahon. Pero maaari mong tanggapin bilang paalala kung gaano ka naging matatag. Mahal na mahal ko si Victor. At sa bawat liwanag ng kandila tuwing gabing madilim, ramdam kong nandun pa rin siya. Nagbabantay. Ang anak namin ngayon ay malakas, mabait, at walang bahid ng sumpa. At ako, natutunan kong hindi mo kailangang manatili sa dilim para ipaglaban ang pag-ibig. Dahil ang tunay na tapang ay ang pagpili ng liwanag kahit mag-isa. Hanggang dito na lang po ang liham kong ito. Pero bago ako magpaalam, sana masagot niyo ang tanong ko. Kung mabigyan ng pagkakataong mapili ang kwento kong ito. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko at unti-unti niyong nalalaman na nagiging halimaw na ang taong mahal niyo dahil sa kasakiman sa pera, iiwan niyo na ba siya o susubukan niyo siyang tulungang bumalik sa dating siya? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Grabe, Pao! Alin? Alam mo, kahit ilang buwan na tayo nagbabasa ng mga nakakakilabot na kwento rito sa Aswang Radio, may mga confessions talagang tatago sa buto mo. At yung kay Amanda tumagos. Sobra, Poy! Hindi lang yung kwento ng katatakutan. Yan ay kwento ng sakripisyo, kasakiman, at walang hanggang pag-ibig na sinubok ng supernatural. Imaginein mo, Poy, ha, ang asawa mo, si Victor, mula sa pagiging kontraktor na ganid sa pera, naging biktima ng aswang dahil sa yaman na kanyang hinangad. Parang yung pangarap niyang umasenso, nag-iba yung terms and conditions, lalo na dahil sa kanyang pagiging ganid. Tama! Ang pinakaunang moral lesson na kailangan nating matutunan dito ay tungkol sa kasakiman o greed. Talaga ba? Oo. Kailan ba magiging sapat ang sapat? Dahil sa pagiging ganid, hinanap ni Victor ang yaman na may kapalit pala. Akala niya easy money, yun pala, easy sumpa. Ay. O hindi ba nakakatakot na masanda siyang makipag-deal sa aswang? Kesa makontento sa kung anong meron sila ni Amanda. Ibig sabihin, mas malaki ang pagpapahalaga niya sa pera kesa sa kaligtasan o higit pa sa pagkatao niya. Pero boy, sa kabila ng lahat, nandun pa rin si Amanda. Ito yung part na gusto kong i-highlight, boy, ha? Ang lakas at katapatan ng pag-ibig ni Amanda. No? Grabe. Hindi siya tumakbo. Imaginein mo, sinubukan niyang tulungan ng asawa niya kahit alam niyang halimaw na ang kalaban niya. Yun yung turning point kung saan alam mong hindi na lang yung aswang yung kalaban mo, kundi yung panahon at kapalaran. Ang pinakamatindi sa lahat ay yung huling eksena eh. Bakit? Ang pagpanaw ni Victor. Grabe yung intensity ng grief at acceptance ni Amanda. Tama. Alam mo, minsan,
Mas masakit pa yung mawala ang taong mahal mo kaysa sa sugat na nakuha mo eh. Ang aral dito ay, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa ganda o yung perfect na tao in love. Ito ay ang pagtanggap at pagmamahal mo sa halimaw na pinili niyang maging. Pero may hangganan yan. At, eto pa Poy, at sa dulo, napakaganda ng realization ni Amanda, no? Ang sabi niya, natutunan kong hindi mo kailangang manatili sa dilim para ipaglaban ang pag-ibig. Dahil sabi niya, ang tunay na tapang ay ang pagpili ng liwanag. Kita mo yun? Kahit mag-isa daw. Ibig sabihin, ang healing ay nasa pagpili ng liwanag. Hindi mo kailangang magpakulong sa sumpa ng nakaraan o ng kasakiman ng taong mahal mo. Kaya niyang maging matatag at palakihin ang kanyang anak na walang bahid ng sumpa. Kaya niyang magpatuloy, di ba, Poy? Oo. Yan ang tunay na tapang, ang pagpili ng liwanag sa gitna ng dilim. At ngayon, dumako na tayo sa pinakamalaking tanong ni Amanda. Ano ba yun? Ang tanong na hindi lang sumasalamin sa kanyang sitwasyon, kundi sa lahat ng may relasyong nasusubok. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko at unti-unti niyong nalalaman na nagiging halimaw na ang taong mahal ninyo dahil sa kasakiman sa pera, iiwan niyo na ba siya o susubukan niyo siyang tulungang bumalik sa dating siya? Poy, ikaw muna. Kung ikaw si Amanda, iiwan o tutulungan? Well, sa umpisa bilang si Popoy, susubukan ko siyang tulungan. Bakit? Ah, Oo. Dahil yung pag-ibig mo, hindi yan basta-bastang mawawala. Lalo na kung may pinagsamahan kayo. Ang unang instinct ay ang ibalik siya sa dating siya. Hahanap ako ng Lolo Romuelo o Albularyo kahit saan. talaga? Pero kapag nakita ko na yung halimaw ay mas malakas pa sa pag-ibig ko at nakikita ko na nilalagay niya sa panganib ang buhay ko at ng anak namin, iiwan ko na siya. Ang rason, ang pag-ibig ay hindi self-destruction. Ang pag-ibig ay dapat safe haven, hindi war zone. Dapat mong iligtas ang sarili mo bago pa kayo tuluyang lamunin ng dilim na dinala niya. Ako naman, Poy, kung ako si Amanda, masasabi kong depende sa degree ng pagiging halimaw. Alam mo yon? Sa kwento ni Amanda, kitang-kita mo yung yung pagsisikap niya. Oh, yes. Hinawakan niya ang kamay ni Victor. Minahal niya ito hanggang sa huling hininga. Kaya't masasabi kong tutulungan ko muna katulad ng ginawa niya, pero ang pagtulong ay may expiration date. Lalo na kung yung taong tinutulungan mo ay wala ng pag-asa at pinili na ang dilim. Napoy, sa puntong naging physical threat na siya o kapag alam mong wala na siyang kaluluwa na babalikan, maybe dun ko na siya iiwan. Pero hindi yung iiwan na galit ha, kundi yung iiwan na may acceptance at kapayapaan para iligtas ang sarili mo. Kaya't ang sagot ko ay tutulungan at lalaban pero may hangganan. Kaya ngayon, mga kaaswang radio, kayo naman, alam ko masisipag kayo sumagot, di ba, Poy? Anong sagot nyo sa tanong ni Amanda? Iiwan nyo ba siya? O susubukan nyo siyang tulungan? At bakit? At ano ang inyong natutunan o insights sa kwentong ito? Sige nga, i-comment nyo na yan. Gusto naming malaman ang inyong saloobin. Hanggang dito na lang din kami. Hanggang sa susunod na kwento. Ako si Popoy na nagsasabing, pwede mo kong gawing midnight snack. Pero dapat, ako ang unang kakagat. At ako naman si Paula na nagsasabing, hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. At ito ang Aswang Radio. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't